Pa ba? Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Now po, mayroon na naman tayong reaction video patungkol sa kanilang rally today, January 18, 2025. Hindi nila pinatagal, no? Parang wala pang 1 week ay talagang naglunsad naman sila ng rally. We are not against their decision kasi kalayaan, freedom din nila yun na magpahayag sa kanilang sarili. Alright? Pero, may pero kasi hindi tayo mag-iingay kung hindi sila nagpauna ng mga salita. Diba? Itong dating senator na si Madam Laila de Lima, sinabi niya na kahit gaano daw karami ang rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, ay nasa minority pa rin daw tayo. Sila daw yung majority. Ano? So yan yung majority? Parang baliktad na yata ngayon ang meaning ng minority at majority. Hindi tayo nangungutya, talagang nilalangaw. Diba? Kasi hindi na lang nilalangaw, pero gilagong. So yun na hitabo. Nga naman, mamaya panoorin muna natin to. Ano na itong ginunguya-nguya natin? Ano po ito? Ginger. Luya. Kasi meron tayong medyo ubo ng kunti. Kaya luya lang. Anghang, sarap. Okay? Patuloy pa tayo. Kahit vice president siya, dapat namalitan niya sa kanyang nagawa sa kanya. Franz Castro. Yun yung pinaka-main speaker nila, si Franz Castro. Ako, sino bang matinong tao na makikinig doon? Na po, basta lang makabubuka yung bibig, o ano-ano na lang yung mga sinasabi, na wala namang mga katuturan. Di ba? Hindi sana tayo mag-rebat ngayon kung hindi lang sila nangutya. Kinikatsawan yung Iglesia ni Cristo na porque kahit approximately 3 million or buong Pilipinas ang umaten, nasa minority pa rin kayo. Hindi niya alam na yung iba hindi dumating kasi nga nagbantay sa tahanan, yung iba hindi naka-live, yung iba naman is nasa ibang bansa at yung iba is nasa online. 'Di ba? Bagay hindi Iglesia ni Cristo, 'di ba? Sang-ayon. So, ito lumilitaw na yung majority ngayon ay 50 lang. Yun ang majority. Bilangin na natin. Sige, nakaawa naman. Gawin na natin 200. 'Di ba? Compare sa 2.8 million na umatin sa peaceful rally. Kasi gusto nga ng Iglesia ni Cristo na magkaayos. Di ba? Itigil yung impeachment, unahin yung tunay dapat na mga problema sa bayan na ang mahal na mga bilihin, may mga korupsyon, at mayroong mga, patayan, drugs, mga ganon. So, ito sila, gusto nila i-impeach si Sara. Ilan lang yung nila? Ilan lang yung mga supporters nila? Di ba? Lumilitaw ngayon na piki pala yung 41%. At napanood din natin sa Net25 na yung 41% hindi pala totoo yun na gusto na i-impeach si VP Sara. Okay? 19% lang pala. At yung 51% ay hindi nila alam na mayroon pala ngayong mga ganyan na mga allegation na i-impeach ang VP. Kaya ngayon is nagmumukhang mga mangmang. Diba? Sila yung mga mangmang, hindi tayo. Diba? Majority tayo eh. Binaliktad lang nila. Diba? Ang tunay talaga ng majority tayo. Kasi hindi lang naman yun peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Maraming sumusuporta doon, maging sa online, na hindi lang nakasama. At tingnan mo, milyon-milyon yung mga viewers. Diba? Ang daming pumupuri, ang daming kumukongratulate. Yung iba, may mga dahilan lang kaya hindi nakarating sa ating peaceful rally. Okay mga kabuhay, hindi tayo nangungutya dito, hindi tayo nangangansyaw, kundi sila yung nangangansyaw. What we are trying to emphasize is yung pauna nilang pangansyaw sa atin. Pakinggan natin ano ba yung pahayag ni former Senator de Lima. Ito, pakingge. No matter how massive or big in numbers that rally would turn out to be, it's still reflective of the minority position. Diba? Alam mo, ex-Senator Laila de Lima, huwag mo kasing kutsain ang bayan ng Diyos sa mga huling araw na to. Kasi punong-puno ito ng hula, katuparan sa Biblia, na ito talaga ay magniningning. Kaya ang tanong mga kabuhay, bakit kaya napakamaluwalhati at bakit hindi natitinag ang Iglesia ni Cristo? Ano kaya ang hula ng Panginoon Diyos patungkol sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito? Hindi ito sa mga previous natin na mga kinaaniba na religion, ito ay ngayon sa mga huling araw na ito. At i-prove namin ang Iglesia ni Cristo to dahil mayroon itong petsa at mayroon itong lugar kung saan dito sa Pilipinas. Kaya kayo, makinig kayo or wag na kayo magpapaimbita pa.
Kusang pumunta na kayo doon sa kapilya ng Iglesia ni Cristo at tanungin nyo mismo yung mga ministro doon, totoo kaya yung sinasabi ng vlogger na si Buhay ka pa ba, Kubi? Ayan, babasahin na natin. Isaiah 60:22, dating Biblia yata to. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung talata. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Di ba? Napakaluwalhati ng Iglesia ni Cristo ngayon. At ang mga bansa, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag. At ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Di ba? Nakikita natin sa mga videos na may mga ambassadors ng Russia, ng China, nagrepresent sila ng kanilang country, correct? Pumupunta doon, sabi. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag. So walang history, walang makikita sa YouTube na ang itong tagapamahalang pakalatan mismo ang pumupunta doon, maging sa Malacanang. Bagkus, yung mga hari ng bansa, yung mga leader ng mga bansa, yung mga ambassadors ng mga bansa, ang pumupunta, bumibisita sa tagapamahalang pakalatan sa Iglesia ni Cristo doon sa Templo Sentral. Correct o correct kayo? Kabantay ka? Hindi mo kayaning banggain ito kasi ang bayan, ang tunay na bayan ng Diyos ay nagkakaisa. Yung mga nagkawatak-watak, hindi natin sinabi na sila ay sa Diablo. Diba? Ang dali ng kaya, kung talagang intindihin natin, hindi naman komplikado talaga ang mga katuruan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na itinuturo niya nung narito pa siya sa mundo. Diba? Napakalinaw ang pahayag. Yung nagkakaisa ay sa Diyos. Yung nagkawatak-watak o nagkakampi-kampi ay sa kayo na mag-type dyan. Kanino sila. Kaya ganun lang. Kaya tuloy yung career ng mga politicians na to ay hindi nagtatagal kasi sila, pabago-bago, yung ano na yung sinabi nila, next year iba na naman. So wala silang panindigan. Tingnan mo, ito, ni-welcome pa ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Pero ito, katatapos lang na kung ano-ano yung binabato nila yung panahon ni former Noynoy Aquino na gusto nilang pasukin ang Iglesia ni Cristo at ginamit nila yung kasangkapan, yung mga tiwalag. Hindi nga mangyayari yun kasi nga ito yung bayan ng Diyos, may protection ito. Ayan. So, pagkatapos nun, parang wala lang nangyari sa kanya. Ang kapal ng face na lumapit pa rin sa tagapamahalang pangkalahatan. Yung tagapamahalang pangkalahatan is low-key lang. Wala kayo narinig kung ano yung mga sinasabi niya. Kahit sa ang mga platform, puro lang mga kabanalan, puro lang mga pagtuturo para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. But here we go. Pakinggan natin ang paglapit ni Leila de Lima sa Central Office ng Iglesia ni Cristo. Nagtungo sa INC Central Office para humingi ng suporta si dating Justice Secretary Leila de Lima. Sinabi ni de Lima na bilang baguhang politiko, kinikilala niya ang malaking maitutulong ng suporta ng mga organisasyon kagaya ng Iglesia ni Cristo. Pumunta po ako dito para ano ko po sa ano ang senyo sa kanya yung tungkol sa aking pagtakbo. So, yun ang pahayag noon nung tumakbo siya again sa pagka-senator. Pangalawang beses na yata sana niya. Kaso lang, kasawiang palad, hindi siya nadala na Iglesia ni Cristo at hindi rin siya nanalo. Kaya ngayon, tumatakbo siya sa party list na lang. Kaya yung sinabi niya na nasa minority lang din ang sinusuportahan ng INC, totoo yun. Kasi hindi naman Iglesia ni Cristo lahat ng nakatira sa Pilipinas, correct? Pero, lumilitaw ngayon na parang tayong majority kasi sino bang organizer nila? Dapat pinapalamig muna nila mga ilang buwan kasi bago lang nagkaroon ng 1.8 million sa Quirino Grandstand at million-million din kasama sa buong Pilipinas. Ngayon, huwag sasagawa ka ng rally ay magmumukha ka talagang nilalangaw. Diba? Yon ang pagkakamali ng organizer nyo. Kaya anggalan nyo yun ng TF. Dahil sa pinapakita ngayon sa rally nila, nagkatotoo tuloy yung sinabi ng ating magiting na speaker, ang kapatid na Arnel Tumana, na sabi niya, sino bang nagsabi sa atin na tayo ang nasa mayorya? Pero dahil sa dami natin ngayon at sa lakas ng tinig natin, ay para bagang tayo na ang nasa mayorya. Sigawan yung mga tao. O diba? So yun ang kapangyarihan ng taong bayan. It's not a people's power. It's a power of the people. Huwag mong baliktarin. Baka magkakamali tayo. Kasi ang panawagan nga ng Iglesia ni Cristo, peace. Itigil na ang mga ganyan kasi kapwa sila binuto ng taong bayan milyon-milyon. Ay VC, 32 million. Tapos 31 million naman sa president. Kung pag-awayin nyo yan, mahati ang Pilipinas. Itong mga gunggong na to, itong mga rebelde, itong mga makakaliwang grupo, sila gusto sila ng pagkawatak-watak, pagkakampi-kampi, pagkabahagi kasi sila ay nasa company,
Okay, type. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-support naman ng channel natin. Like, share, and subscribe naman. But before we continue mga kabuhay, mayroon na ako ipapakita sa inyo kung paano nabuhay ang patay through your naked eyes. Ay, grabe, in just 60 seconds. Paano bubuhayin ang patay sa pamamagitan ng pagkulo ng tubig, at ito ay ilunod natin. Here we go, nakapagkulo na tayo ng tubig. So kukunin natin itong resurrection fern or Kion Bak from Korea. Ilalagay natin, at ito talagang tuyo yan, no? Kapag magiging pulbo siya, ayan, diba? Kita nyo? Patay yan siya. Pag ilagay natin dito sa makukulong tubig, ayan. So ibabad natin, mga few seconds or minutes, ayan, unti-unti siyang nabubuhay. Kion Bak from Korea is anti-gastric cancer, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, antioxidants na one of our ingredients dito sa ating Saturnina, bubuhayin ang patay liniment. Malamig-lamig na mainit sa katawan, at talagang nabubuhay din yung Kion na nasa loob nito. Skin diseases, ringworm, insect bites, antifungal, buni, antioxidant, arthritis, mga manhid ng kamay, paa, ayan, muscle pain, at saka yung mga ulani, mga bukol-bukol sa Pilipinas. Ayan, oh. Wow. So guys, yan, oh. Buhay na buhay, green na green. Nang muna ko kakuan. Oh, wala ito. Sino, no? Marami. Hubad pa man ko. Oh, ni Hamis, oh. Karon kagabi alam mo kung pamati kung pagagabi ni atake ni kani mo ring nilupo. Oh. Punta kay ni mo kani hubad kini sa kani sa tiyo. Oh, lagyan mo ng ano, ilagyan mo. Tang na ko taon adiri alamias kung pamati pagkauma Ay, laya. kagad ang Ako daan, eh. Oh, kada gabi maglagay ako dito. Matulog. Okay na ko sa kong isa kay ani. Wala na kanidayo na ito. Mga sakit palito mo, te. Wala na ko atong kalong safety og skin fighter.